Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, I just want to thank everyone guys sa lahat, sa mga viewers natin na nagsusubaybay sa atin, kahit na maliit lang ating channel na to, at least meron tayong mga masusugid na mga taga-subaybay sa ating channel. Sana lumawak pa ang ating channel, or lumaki pa ang ating channel guys, para lumawak pa ang ating pagtulong sa pabahay ni Kalingap Rab at sa mga projects ng Kalingap guys. I just want to thank everyone na hindi tayo nakakalimutan pag may na-upload. Sana marami pang mag-subscribe sa atin guys para para lalo tayong makatulong. Kasi guys, ang ating channel ito ay kung ano man ang revenue sa ating channel ay magamit natin sa pagtulong sa projects ni Kalingap Rab at ng Kalingap. Ngayon guys, ang pag-uusapan natin ay walang iba kundi si Kalingap Edu guys. Anong masasabi nyo sa kanyang bagong blessing na naibigay sa kanya ng ating Panginoon guys? Diba guys? Kasi everything starts from God. Diba? Kung wala siya, paano tayo? Diba? So guys, at alam na natin naman na si Kalingap Edu talagang deserve niya kung ano man ang blessing na mapunta sa kanya. Dahil guys, super bait ng batang ito, at the same time, napaka-loyal niya talaga kay Kalingap Rab at kina Kuya Val Santos Matubang at sa Kalingap guys. Kasi, from day one, sinubaybayan ko na si Kalingap Edu, diba? Siya ay naging cameraman ni Rab, diba? Tapos, at niya guys, yung team player, pagka team player na is, hindi mo na talaga, walang katumbas talaga. Kasi kung saan siya gusto ni Kalingap Rab, lang siya, nakikisakay lang siya, whether it's love team, pagka-cameraman. Ngayon, meron na siyang sariling channel, and alam mo naman si Kalingap Rab, hindi yan selfish. So, gusto niya, pati yung mga nakasurround sa kanya ay magtatagumpay din sa kanilang channel. At isa na nga si Kalingap Edu sa nagtagumpay sa kanyang channel dahil alam ng tao ang kanyang loyalty at saka ang kanyang bait at napaka-appreciative sa mga nangyayari sa kanya dahil siya ay mayroong grateful heart. He's a man with a grateful heart na wala talagang katumbas guys. Ngayon guys, ang ating umpisan natin ang ating reaction video nito sa interview ni Kalingap Rab nung nasa sila sa Honda dealership, which I was really surprised kasi akala ko kukunin niya Toyota din, pero Honda ang kanyang pinili, which is a really wonderful car at talaga isa rin itong brand na kotse na talagang long lasting kung mag-decide siya na yan ay ikikip niya for a long time. At saka talagang siguradong-sigurado ang sasakyan nito. Ganun din ang mga Toyota, di ba guys? So guys, tingnan natin panoorin natin dito ang interview ni Kalingap Rab kay Edu nung nagpunta na sila, nung nandun na sila sa dealership at gusto nung malaman ni Kalingap Rab kung ano ang nararamdaman ni Kalingap Edu. Ito guys, tingnan natin. Ayan, so dito si Ed. Kumustahin natin. Minsan, anong naramdaman mo ngayon? Kasi heto na, dito na tayo sa lugar. Magkakaroon ka na ng 4 wheels. Grabe. Kinakabahan. Anong naramdaman mo? Halo-halo? Oo, kinakabahan. Kinakabahan? Hindi ko ma-explain maayos. First time ko mag-release ng ganito kalaking pera. Oo. Saka itong ito talagang pinakamalaking purchase ko na sa buong buhay mo, yung ganitong... Hindi ko nga akalain na Kahit ng gatong malaking pera. Saka hindi ko rin akalain na magkakaganito. Kasi magkakaroon ka ng sasakyan. Kasi dati kahit kahit bike lang nung una. Okay lang sa akin. Talaga napakasimple nito. Bike lang. Binusunod mo naman yan sa mga makakatulong sa iyo sa pag-i-scout ko sa mga tinutulungan ko. Unang bike, tapos motor. Kahit nga ng motor, guys, sapat na to. Hindi na ako mahal, parang kahit saan ako nakakalayan. Okay na yun. Ba't mo pala naisipan na kumuha ng sasakyan? Or mag-purchase ng sasakyan? Kasi minsan parang napansin ko, lalo na sa ating lugar, sobrang ang hirap pagka motor lang kasi nababasa. Tapos
Yung dala ko limited lang. Okay. Ang hirap talaga, abalang masyado. maulan, Malagay-lagay ka, patatalian mo pa ng maayos. Kasi baka di ka pwede magdala lang kung ano-anong gamit. Kasi mahirap. Saka yung mga siyempre yung mga tinutulungan natin, hindi ko rin maisama kasi wala ang liit talaga. Hassle. Tama yun. Kaya naisipan mo na bumili na. Ano yung pinag-ipunan mo talaga o biglaan lang din yung desisyon mo? Pinag-ipunan ko ito siguro mga Talaga. isang taon din. Grabe din itong mag-ipon sa Edso. Nag-ipunan ko mga isang taon. So yan sa mga na-achieve mo ngayon, Insan, sino yung mga pinapasalamatan mo sa mga nangyari sa'yo ngayon? Ngayon, may sasakyan ka na. Oo. Siyempre ako na pinaano ko sa lamang unang Diyos. Wala tayo kung wala sila ang Diyos. Tapos sunod, siyempre, sila Kuya Val, sila Atenda Vlog sila Kalinga Prab. Siyempre sila nagano sa atin para mag-vlog Na-push, no? Sa atin para Dati, ang in-apply niya lang sa akin, tamang cameraman lang, staff lang. Pero siyempre tayo, hindi naman pwedeng ganun lang. Para umangat ako, umangat kami, dapat sila din. Yan guys, diba? Yun ang interview ni Kalinga Prab kay Edu. Tinatanong niya kung anong nararamdaman niya. Parang kinakabahan daw si Edu. Tsaka kasi daw ngayon lang siya naglabas ng ganitong klaseng pera. Kasi guys, diba, mga sasakyan, hindi biro-biro mga halaga niyan. At makikita na natin mamaya kung bakit siya ay kinakabahan sa malaking pera na yan, diba? Papakita natin kung bakit, guys. Ngayon, sinasabi nga niya, noon lang siya, di ba? Naka-bike. Tapos, kasi tinatanong kasi ni Kalinga Prab noon kung gusto niyang motor. Una, ayaw niya, di ba guys? Gusto niya, bike lang talaga. Tapos, nagka-motor siya. Pero, tinanong ni Kalinga Prab kung bakit napag-isipan niya na kumuha ng sasakyan this time. Ngayon guys, which is understandable naman kung ang reason ni Kalingap Edu. Talaga kasi, di ba, charity vlogger din siya. Marami siyang tinutulungan. Marami siyang mga sponsors din So, marami siyang na-scout kasi magaling na mag-scouter din si Kalingap Edu. So, kasi guys, sa Daet, sobrang tag-ulan, guys. Laging umuulan dyan. So, ngayon, talaga sa mga charity vloggers dyan, kung ma-afford talaga nila, kailangan talaga ang sasakyan, guys. Kasi, nakarating din ako sa Daet around this time around, guys. Yung ganyang panahon, ay Diyos ko, puro ulan ng ulan. Tapos napakaputik. At saka kasi kung motor lang ang ginagamit, guys, which is most of them, motor pa ang ginagamit muna. Kasi hindi mo naman talaga ma-afford ang sasakyan kaagad unless na malaki na ang channel mo. Diba guys? So yun. Ngayon guys, may nahihirapan daw siya kasing ilagay yung mga gamit ng mga dinodonate na mga sponsors natin sa kanya mga beneficiaries. Sa motor, konti lang na mga malalagay mo dun Tapos tatali. Mas talagang inconvenient talaga na motor lang ang ginagamit mo. Pero again, kung bago ka lang charity vloggers, di pa ma-afford ang sasakyan, syempre magtsatsaga ka na lang. Si Kalingap Edu, malaki na ang kanyang channel at marami siya mga sponsors, guys. So, buti na lang guys na gustuhan talaga si Kalingap Edu. Dahil nga sa sobrang bait niya, yung mga sponsors, hindi sila naiilang, natulungan siya. At saka syempre, alam natin na talagang honest si Kalingap Edu. So yun guys, tapos tinanong pa ni Kalingap Prab kung sino ang kanyang pinapasalamatan sa mga nangyayari sa kanyang buhay ngayon. At nakita natin na of course, very thankful siya. Alam mo naman si Kalingap Edu, talagang grateful talaga siya. At pinapakita naman niya kung gaano siya ka-loyal sa Matubang family, sa ginawa nila para sa kanya. Yung para sa kakaganda ng kanyang buhay. Yun, nagpapasalamat siya kay Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at of course kay Kalingap Prab. Kaya yan guys, hindi na tayo surprised na yun ang answer ni Kalingap Edu dahil nga siya ay super na mabait na tao. Diba guys? Yun guys, so ngayon guys, titingnan natin kung ano pang process sa ano pang mangyayari dito sa pagbili ng sasakyan. Tingnan natin guys. Guys, gusto ko lang palang isingit itong sinabi ni Kalingap Prab tungkol kay Edu. Tingnan natin. Yun po yung konting interview natin kay Edu. Nakakatawa po Kasi si Edu talaga, yung personality niya ay talagang likable.
Talagang pag nakilala mo si Eds, lalo na pag yung matagal na, wala ka po dyan makikitang yung maiinis ka sa kanya. Wala po. Ako na po mismo yung nagsasabi. Kasi matagal ko na pong kasama yan. And napaka-loyal, napakabait po niyan. Kung may request po tayo ay talagang hanggat kaya niya, gagawin po niya. Yan guys, so 'di ba sabi ni Kalinga Prab na talagang very likable si Edu at very reliable. So yun si Kalinga Prab mismo ang nagsasabi niyan guys. Kasi alam niya naman yan, pinsan niya si Edu. So alam niya ang ugali ni Edu, 'di ba guys? So siya mismo ang nagsabi na talaga siya ay mapagkakatiwalaan at kung anumang request ni Kalinga Prab, hindi naman siya talaga sumusunod, di ba guys? Kasi alam niya na talagang team player si Kalingap Edu. Yan guys, ang next na papakita ko sa inyo guys ay ang interview. Guess what, kung sino nandun sa Honda dealership din nakasama nila Edu guys. At si Kalinga Prab ay magi-interview din sa kanya. Sino kaya ito? Tingnan natin guys. Gansi, ano yung naramdaman mo Gansi para kay Edu? Ha? Ha? Masaya po. Ano? Masaya po yan. Masaya ka para sa kanya? Ano pa? Ano po, may magagamit na po. May bago po siyang magagamit sa Sa pag-scout. Kumusta ka naman Gansi ngayon na kasama ka namin sa pag-purchase ng sasakyan ni Edu? Ano po, sobrang saya po kasi po Sobrang saya. nakadating po dito sa Ha? sasakyan sa bilihan. Ano yung message mo sa kanya tuwing, nabili niya yung sasakyan? Ano po, Ano yung mag-iingat po siya sa pag Mag-iingat? po sa Tapos, mag-iingat, ano ba? Mapapanood niya ito sigurado. Ang message mo sa kanya? Pag po yung maging mayabang po pag nagdadrive po. Right, huwag maging mayabang. Tama, oo, maganda yun. Relax lang. Para po May ingat ligtas. naman yan si Eds. Tsaka magdasal po bago Bago magdasal, bago mag-drive. Wow. Tama yung Eds. Masaya ka ba para kay Eds? Itong Sobrang. short period of time na nakilala mo siya, itong sa iksi ng panahon na nakilala mo si Edu, ano yung pagkakilala mo kay Edu? Ano po, yung una po, timing po talaga. Tahimik mo una. Timing po talaga. Tapos, Tapos mabait po. mabait. Tapos, Nung sa vlog pa lang po, pinapanood ko na po. sa vlog ko lang pinapagod mo na si Eds. Timing po. Sige, tara. Yes guys, kasama din si Edsy, si Viance, si Viance guys, kasama din siya sa pag-pick up ng sasakyan ni Kalingap Edu. Syempre nandiyan siya, di ba guys, para sa moral support. So tinanong ni Kalingap Prab kung anong masasabi niya kay Edu sa pagbili ng ng sasakyan. Sabi nga niya, masaya siya para kay Edu dahil nga ngayon mayroon na siyang magagamit sa pang-scout. At ang advice niya na sana ay mag-iingat sa pagdadrive, na bago mag-drive ay magdasal muna or manalangin. Tapos guys, sabi niya wag daw magmayabang sa pagdadrive kasi kung mayabang ka baka baka mabangga ka pa, di ba? Pero hindi naman personality ni Kalingap Edu yun. So alam ko mag-iingat talaga siya pag nagdadrive na siya, di ba guys? Yun, tapos sabi niya, ano daw ang masasabi niya? Sabi niya, sobrang saya niya para kay Kalingap Edu. Tsaka anong masasabi niya kay Edu? Sabi niya, mabait daw siya. Na ngayong nakikilala na niya si Kalingap Edu, ang masasabi niya ay daw siya mabait, tahimik. Pero noon pa daw, pinapanood na pala ang mga vlogs ni Kalingap Edu. So, di ba guys? Parang, alam mo guys, sa totoo lang, tayo ay mag-50 years old na. Pero talaga yung dalawang ito, gusto ko talaga sila. Kahit bata pa si Viance, mag-18 pa lang siya this year. So, at least, si Edu guys ay magagabay niya siya habang, sa pag-aaral, sa mga advice. Kasi nga mas matanda si Edu. So, hindi naman pangit yung nila, yung kanilang tambayan kung maging totoo man siya. Di ba guys? Kung ito ay magiging reality in the future. Hindi na bagay sila talaga guys. Kasi baby face din si Kalingap Prab. Ay, si Kalingap Edu pala. Si Kalingap Edu, di ba guys? So, kaya hindi naman, okay naman ang kanilang
tambalan. So, kaya maraming nagkakagusto kasi nafe-feel mo talaga pag nagkasama ang dalawang ito na ang kanilang chemistry. So, kaya ako ay masayang-masaya para sa kanila kung sila man later on or kung magiging friends man sila. At least meron, may friend si Viance na she can turn to, di ba guys? Kasi kahit medyo, she's still shy, pero okay, at least nakakapag-open up, di ba? So guys, ngayon, tingnan natin guys kung anong klaseng sasakyan ang kinuha ni Kalingap Edu. Excited ko nang makita to guys. So, tingnan natin. Sana bumalik, no? Babalik yan. Babalik yan, bro. Grabe, ang daming pera, no guys? Sana all. Ang daming cash na dinala ni Kalingap Edu, guys. Tingnan mo yung yung kaya pala sabi niya, di ba sabi ko sa inyo sa intro ko kanina na sabi niya ngayon pa lang siya nagkahawak na ganitong klaseng pera na hawakan tapos pang bibili, di ba guys? Inipon niya guys to, 1 year daw niyang inipon to eh. So tingnan mo naman guys yung stack of cash na pambabayad dito sa sa sasakyan na to. Hindi ko lang alam kung magkano yung mga sasakyan na to. I'm sure it's over 1 million. I'm almost positive over 1 million yan. So grabing pera no. Grabe. Alam mo naman deserve naman ni Kalingap Edu yan dahil nga he worked hard sa pag-scout at saka ang mga views na, they're wonderful sa tulong na rin ni Kalingap Rab. Siyempre, kung di kay Kalingap Rab, hindi naman magkakasasakyan si Kalingap Edu. Kaya very thankful siya sa kanyang pinsan, guys. So, sana all na lang, guys. Kaya let's all work hard para ma-achieve natin ang ating mga goals katulad ni Kalingap Edu at saka sina Kalingap Rab at saka yung mga iba pa na nagkasasakyan na. Tayo ay magre-reaction video din kay Kuya Andy. Of course, dahil yun ay talagang isa ring deserving. Diba guys? So, tingnan natin guys kung anong itsura ng sasakyan ni Kalingap Edu. Tingnan natin dito. Buti pinayagan ka nila mama mo. Pinaalam ko ako ni kaya. Ano? Pinaalam ko. Pinaalam ka, Neds? Ay, grabe. Kailan? Kanina po. Kanina? Wala po umalam. Pinaalam mo na siya? Oo, pinuntahan ko yan ni Kuya. Pinuntahan? Kaya din siya. Grabe, haba lang ngayon. Lakas niya na. Lakas mo. Grabe, pinagpaalam pala tingnan mo ka-gentleman talaga si Kalingap Edu. Pinagpaalam pala si Viance kaya nakasama siya. Guys, pumunta si Kalingap Edu sa bahay nila Viance at pinagpaalam siya guys. Tingnan mo naman napaka-gentleman talaga ng friend at ating sinusubaybayan na si Kalingap Edu. Diba guys? Yan talaga guys ang tunay na gentleman. Wala na akong masabi sa iyo, Kalingap Edu. Hats off to you. Yan talaga, sana yan ang gayahin ng ating mga kabataan ngayon guys. Kasi that's how it should be, di ba guys? Kaya alam mo parang nakikita natin dito para talagang lalong may mga cool points dito si si Kalingap Edu. Kaya mga parents ni Viance parang okay na okay kay Edu. Tingnan natin, di ba? We'll see the future. Basta tuloy-tuloy lang sila. Sana of course school muna kay Viance. At nandiyan lang si Kalingap Edu para maggabay sa kanya, di ba guys? Alam ko, paulit-ulit ko sinasabi, kaya lang didistract ako sa mga nakikita kong dito sa upload. Nakakalimutan ko guys. Pero ito na, finally guys, ito na talaga ang vehicle, ang bagong sasakyan ni Kalingap Edu guys. Let's watch the enjoyment and the inspiration, diba, sa pagkuha ng sasakyan at ang pinakamalaking blessing na natanggap ni Kalingap Edu sa kanyang buhay. Isa na to. Tingnan natin guys. Ay, di alam na. Wag niyo po sir na i-manual sir na. Sino? Oh, isip na yan daw! Para may pangalan. Ay, salamat kuya, salamat
Ikaw na pa sa akin. Okay lang yan. Ano ba kayo mama? Maraming pa namang upuan eh. Thank you, thank you. Deserve mo ba yung nag-ingat pa kayo palagi pa. Oo naman, deserve mo. Mas deserve. Deserve kita. Grabe, ang ganda ng sasakyan guys ha. Ano ba yung Honda BRV or something like that? Alam ko mahal yung sasakyan na yan guys. My God, it's really gorgeous. At saka clean look talaga siya, di ba? So yun guys, and guess what? Sino guys ang unang nakasakay sa bagong sasakyan ni Kalingap Edu? Ay walang iba kundi siyempre si Viancy guys ha. Ang ganda ni Viancy ano? So yun guys, siya ang pinakaunang nakasakay sa sasakyan ni Kalingap Edu. So memorable na day yan guys ha. Tapos yun, sabi ni Viancy, deserve daw niya yun. Pero sabi ni Kalingap Edu, sabi niya mas deserve kita sabi niya. Talaga may mga pahugot talaga si Kalingap Edu ha. Kaya nga maraming nagmamahal sa kanya at sa Viancy. So mega love shoutout sa mga Viancy, sa mga EDC fans. So mega love shoutout sa mga EDC fans dyan guys ha. Kasi alam mo na, kaya nga yung mga Kalingap, yung mga OFW friends natin dyan talagang hangang-hanga sa EDC guys. Yun lang ang libangan ng mga OFW guys. So wag tayong mag-bash kung mayroong mang nagsusuporta sa mga love team. Kasi guys, ang love team ay talagang importante yan sa pag-vlog ni Kalingap Rob. Dahil dyan nakukuha ang mga revenue para magpatayo ng mga bahay guys. Kasi marami naman tayo guys ng mga kababayan talaga na nagugustuhan ng mga love team na to. Isa na sina EDC sa mga inaabangan ng ating mga kaibigan na lalong-lalo na ating mga OFW. Again, napaka-wonderful experience siguro talaga ng magkaroon ng sasakyan, di ba guys? So, well-deserved, talagang deserving of Kalingap Edu to own a vehicle like this. At binayaran pa ng cash guys ha, hindi hulugan yan. So, dahil nga sa kanyang hard work din at saka sa mga sponsors niya, mega love shoutout sa mga sponsors ni Kalingap Edu. At to make this happen para sa kanya guys. Diba guys? So again, thank you guys sa pag-watch ng ating reaction videos, a short reaction video to. Thank you kay Kalingap Rob for giving everyone an opportunity dahil hindi talaga siya selfish na tao talaga guys. Kaya sina Kalingap Rob at Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs ay pinagpapala ng ating Panginoong Diyos guys. Dahil nga sila ay very giving people, they're very generous, hindi sila selfish. Gusto talagang matulungan ng lahat. At obvious naman yan guys na nakikita natin sa kanila. Mega love shoutout again kay Kalingap Rob. Thank you so much sa support mo din sa aming mga reactors mo, kay Roar. Thank you also kay Kuya Val Santos Matubang sa walang sawang pagtulong sa mga nangangailangan at wala na talaga akong masabi, lalo na sa mga tinutulungan niya ngayon. Nakikita natin talagang sobra-sobra talaga ang pagtulong sa kanila. At sa kay Ate Edna talagang nagtsatsaga talaga siya. Talagang matindi ang kanyang patience sa ganitong klaseng trabaho really. Yung pag-charity, talagang mahirap talaga ang charity kasi marami talagang lumalapit at hindi naman lahat matutulungan. Thank you guys. Mega love shoutout din sa team Trulala, Team T-Gangers, Team Koos, Team K-Roar, of course, at Team Merd. Thank you sa mga team na to at tayo ay naging napabilang sa kanila sa mga projects ng Kalingap guys. At sa pagtulong, isa rin tayong sponsor. So, ako hindi naman ako nagsisisi na naging sponsor ng mga charity vloggers natin dyan dahil ang tinutulungan natin ay mga deserving recipients at beneficiaries. Thank you again guys sa walang sawang pagsuporta. Kahit konti lang tayo, sana lumaki pa ang ating channel at sana marami pang sumubaybay sa ating pag-reaction. Kasi ito lang guys ang
pwede naming magawa ng mga reactionist sa pagtulong, guys. Kung ano mang revenue natin ay itutulong natin ito sa pabahay program ni Kalinga Prab. Thank you again. Until next time. Thank you, guys.